Kumusta mga boss? Welcome back ulit sa pinabagong video natin. As usual, sisipagan natin yung mag-vlog. Alam naman nating summer na. So alam mo, madami nagtatanong ngayon, lalo sa aircon. Tanong doon, kung ano daw mas maganda between na Carrier na window type aircon inverter, tapos LG na window type aircon na inverter. So kaya ngayon, gumawa ako ng review dun sa dalawa na yon, kung sino nga ba yung may magandang specs, kung sino yung lalamang dun sa dalawa na yon. For your information lang, disclaimer lang. So, ginawa ko yung video na to, walang sponsor to, ni-research ko lang, tapos isasuggest ko kung ano yung nakikita kong specs na lalamang yung isang brand, di ba? Kasi sobrang ang daming nagtatalo dyan regarding sa ganyan, kung si Carrier ba, si LG ba. Pero syempre, lalamang si ganito, lalamang si ganyan. Pero sa hindi lahat ng modelo. Ayun mga boss, kung nakikita nyo dito sa screen, which is ipapakita ko dito sa screen natin, no? So, ano to? Pareha sila 1 horsepower na window type inverter. So, dito nagkaroon tayo ng comparison sa specs niya. Tapos, titingnan natin kung sino yung magkakaroon ng score. Tapos, sa pinakababa, titingnan natin kung sino yung mas maraming score. So, syempre, yun yung panalo, di ba? Tandaan nyo, hindi sponsor tong video na to. Kasi, gusto ko talaga honest review. Which is, huwag kayong magagalit sa akin kasi yun yung na-research ko, yun din kasi yung pagkakaalam ko, di ba? So, nasa sa inyo yan kung meron kang violent reaction or gusto nyo mag-suggest na, ay, sige ganito, bakit ganyan? Pero ito, para sa akin lang po ito, nasa sa inyo pa rin yan. Bibigyan ko lang kayo ng konting explanation regarding dito sa dalawang modelo na to. Kayo yung bahalang mag-decide kung anong aircon yung gusto nyong bilhin, di ba? Simulan na natin. So, dito, same horsepower, same sila ng inverter. Yung mga modelo nila is andito, yung WRH009EEV C2, which is ito yung si Carrier, no? Yung kay LG naman, yung LA100GC2. Yun yung modelo nila. Sa horsepower, same sila 1 horsepower. Dito naman sa inverter type, si Carrier is inverter, and then si LG naman is tinatawag silang dual inverter, which is dun po sila nakilala. Sa wattage naman, halos same na same sila. 905 yung watch ni Carrier, and then 900 watts din yung kay LG. So, bibigyan ko sila ng parehas 1 point. Sa cooling capacity naman is 10,000 kilojoules po si Carrier, and then 10,000 kilojoules din po si LG. So, bibigyan ko din sila ng tig 1 puntos. Kasi same lang naman actually. Sa monthly consumption naman po, so, paano natin ito na-compute? So, kinuha natin yung kilowatt per hour niya sa 9 hours na paggamit niya sa loob ng isang buwan. Tapos, 10 pesos lang per kilowatt yung compute ko dito. So, inabot kay Carrier ng 1,022 sa loob ng isang buwan sa paggamit na ng 9 hours. Naka-maximum yan ng 16 degrees Celsius. Which is same naman kay LG, 1,021 pesos. Mas mura lang piso si LG. Kaya bibigyan ko sila ng tag 1 point parehas. Tapos dito naman sa GWP, meaning yan, Global Warming Potential. So makikita natin dito kung yung aircon nyo is yung refrigerant na ginagamit niya is eco-friendly. Which is dito kay Carrier, pumapalo siya ng 2,088 yung Global Warming Potential niya. So meaning, mataas po yun. And then versus naman kay LG na nasa 675 lang. So mas mababa si LG pagdating sa Global Warming Potential. So meaning, mas eco-friendly yung refrigerant na ginagamit ni LG. Kaya ibibigay ko yung puntos kay LG. Ang sumunod na dito is kung eco-friendly ba yung aircon. So pagdating kay Carrier, hindi ko masasabing eco-friendly. Pagdating kay LG, yes, eco-friendly po yung ginagamit niya. Kaya ibibigay ko yung puntos kay LG. Ang sinunod ko na nga dito is yung design. Although hindi naman masyado important yung design sa isang aircon kasi, pero ngayon, sa panahon ngayon, importante na yung design. Kung magbe-base ako kay Carrier na design, which is side discharge, napaka-common ng design ng isang aircon po to. And then kay LG naman is top discharge. So, pag po kasi tiningnan, mas eleganteng tingnan yung kay LG, and then may purpose din kasi yung top discharge na aircon. Mas mabilis po sila magpalamig kasi mas wider yung ventilation nila. Okay, bibigay ko yung puntos na ito kay LG ulit. Ang sumunod na nga dito is kung yung aircon nyo is yung high-tech na. Pagdating po kay Carrier is walang wifi yung aircon nila. Pagdating kay LG is yes po, meron silang wifi. So saan ba yung wifi? Yung wifi po kasi
pwede mo makontrol yung air condition mo kahit saan lugar ka. Basta meron lang kayong data. So, pwede mo mabuksan yung aircon nyo kung pauwi ka pa lang. Para pagdating ng kwarto mo, malamig na yung aircon mo. In case man na nakalimutan mo siyang patayin, pwede mo siyang i-off kahit nasa malayong lugar ka na. Yun yung kagandahan pag may wifi or kaya makontrol lang isang cellphone yung air condition po ninyo. Ibibigay ko yung puntos kay LG pa rin. So ngayon po kasi importante yung mga pre-cleaning ng isang aircon. Kay Carrier po kasi meron silang pre-cleaning. Kay LG naman is wala. Kung magbe-base tayo sa ganon, ibibigay ko yung puntos kay Carrier. Pagdating naman po sa self-cleaning, so may mga air condition brand po kasi na mayroong tinatawag na auto-clean or mga self-cleaning. Sa kasamang palad, yung kay Carrier kasi is walang ganong specs. So importante din po kasi yon para maalagaan yung mga indoor unit nyo, di ba po? Kay LG po kasi meron siyang tinatawag na auto-clean na makikita nyo sa remote. Bibigay ko yung puntos kay LG pa din. Pagdating naman po sa filter ng isang aircon, importante din po yun. Kasi sila yung sumasala ng hangin dun sa paligid ng kwarto nyo. Kay Carrier po, mayroon siyang tinatawag na 8-in-1 air filter technology. So, kaya nilang salain yung bacteria or yung mga harmful substances dun sa kwarto nyo. Which is kay LG is wala. Kaya ibibigay ko yung puntos na yon para sa filter kay Carrier. Siyempre, importante din yung ginagamit nating fin sa mga condenser, no? Yun nga lang, kay Carrier is ginagamit niya is silver pins condenser. Same lang sila ni LG na silver pins condenser. Ang pinakamaganda kasi mga pins is gold pin condenser. Yun nga lang, sa kasamang palad, yung dalawa na to is both sila gumagamit ng silver pins condenser. Which is, bibigyan ko sila ng tag-isa. Pare sila tabla. So, syempre, hindi natin kakalimutan yung pinakasikat kay Carrier. Yung tinatawag na lang energy saving plug. So, para saan po ba yon? So, lahat po kasi ng aircon ni Carrier, merong energy saving plug. Which is, pag nag-timer ka ng aircon mo, tas i-on mo na electric fan mo, once na mamatay yung timer ng aircon, kusang bubukas yung electric fan nyo. Which is, kay LG is wala silang ganon. Kaya ibibigay ko yung puntos kay Carrier. Pagdating naman sa warranty, so nagbibigay si Carrier ng 1 year parts and labor and then 5 years sa compressor. Diba? Which is common naman na kasi yun. Pero dito kasi kay LG, 1 year parts and labor and then 10 years sa compressor nila. Bibigay ko yung puntos kay LG pa din. At syempre, pagdating naman sa presyo, actually yung presyo nila is dikit lang. Yung net price nila is kay Carrier is 26,998 and then kay LG naman is 26,999. So ayun, tapos sa mga boss yung comparison ng specs natin, no. So titingnan natin kung sino yung lumamang sa puntos. So kung titingnan ko kay Carrier, yung puntos niya is pumalo siya ng 8 points doon sa specs. Versus naman kay LG na umabot siya ng 13 points, 'di ba? So kung titingnan natin side by side comparison ng specs, so mas lamang po si LG versus natin kay Carrier. So yun yung opinion ko, yun yung na-research ko. So nasa sa inyo po yan kung gusto nyong maniwala or kung anong brand yung bibilhin nyo. Mas okay actually yung ganito na comparison. Eye to eye comparison, di ba? Para makita nyo mismo kung paano tumingin ng isang aircon. So kung gusto nyo ng mga ganitong topic sa aking YouTube channel, i-comment nyo lang sa comment section kung anong model, kung anong brand yung gusto mong magkaroon ng eye to eye comparison. Gagawan ko ng video yan at i-share ko sa inyo. So yun lang mga boss. So sana kahit papano, may naitulong ako sa inyo para makapag-decision kayo ng maayos kung anong bibilin yung aircon, especially paparating na yung summer. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. In-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video na aking gagawin. Yun lamang. Peace out.